Kain ka na. Ate, dahan-dahan ka lang kumain. Baka mambulunan ka. Ano tong ulam natin? Wala na tayong ipapagkain. Kung ayaw mo, diwag. Nanan, nakikiusap ako. Tulungan mo kayo paliwanag sa kanila. Wala akong kasalanan. Hindi ko nilabas ang company secrets. Nanan, maniwala ka. Ate, syempre naniniwala ako sa'yo. Kasi ako ang nag-leak ng company secrets. Nanan, bakit ba ito ginawa? Hindi ba sila naging mabuti sa'yo? Bakit mo ako sinisira? Dahil sa pamilyang Jiang, isa lang ang dapat na maging lady. At ako yun. So ikaw talaga ang may gawa nito. Ikaw ang nag-leak ng secrets. Ikaw ang nag-frame sa akin. Sasabihin ko kay mama at papa. Malalaman nila ang totoo! Ate, sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo ngayon? Nag-i-illusion ka pa rin. Sa tingin mo may kakampi pa sa'yo? Ano problema? Nanan! Kuya, okay lang ako. Pinipilit ko lang si ate na kumain. Pero parang nagalit siya sa akin. Hindi. Hindi totoo yan. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-leak ng company secrets tapos sinisisi niya ako. Hanggang ngayon, may gana ka pang magsinungaling? Ma, pati ikaw din naniniwala sa akin? Nagkamali ka. Hindi ka nga nagsisisi. Naalala ka lang naman ng kapatid mo. Tas hindi ka pa kumakain. Pero ang kapal na mukha mo. Paano kita naging anak? Ma, pa, kuya. Huwag niyo sisihin si ate. Hindi naman ako tunay na anak. Sa loob ng bahay, ako ang nakikinabang sa lahat ng hindi natanggap ni ate. Mahal na mahal ako ni kuya. Kung may sama na loob si ate, may iintindihan ko naman. Nanan! Hindi. Hindi ko ginawa yun. Seryoso, hindi ako. Wala akong kasalanan. Pero kitang-kita ang ebidensya. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi ako yun. Hindi ko ginawa. Ang tagal mo nang bumalik sa pamilyang to. Pero hindi mo nila natutulang magbago. Magnanakaw, mananakit, magsinungaling, salat na lang. Hanggang kailan mo guguluhin ang pamilyang to? Kailan ka titigil? Hindi ako. Siya ang may kasalanan. Sinetad niya ako. Magkaroon ng anak na katulad mo. Kahihiyan sa pamilya namin. Hindi ka bahagi ng pamilya namin. Simula ngayon, wala ka ng connection sa pamilyang to. Walang iya ka. Lumayas ka na rito! Palayasin niyo siya. Hindi siya karapat-dapat manatili rito. Tanga. Oo nga. Hindi ako nararapat dito. Hindi na sana ako bumalik. Ayokong guluhin ang pamilya niyo. Masaya kayo. Buong-buo ang buhay niyo. Anong balak niyong gawin? Jiang Xiaoman, akala mo ba papayagan kitang basta nalang umalis sa bahay na yan? Ano ba gusto mo? Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka na muling babalik. Huwag kayong lalapit! Jiang Xiaoman, isa lang ang tunay na anak ng Jiang. At ako yun. Ikaw, mas mabuting samantalin mo ang natitira mong oras. Boss, ano gagawin namin? Kayo nang bahala. Ang magkaroon ng anak na tulad mo ay isang kahiyan sa pamilya Jiang. Lumayas ka rito! Kakarapat-dapat na maging Jiang. Dahil nabunyag ko ng sikreto, ang kapal na mukha mo! Mahal ako ni kuya. Pero anong ginawa mo? Nagnakaw, Hindi ka bahagi ng pamilyang to! Akala ko pinatay na ako ni Jiang Nan.
Ang fighting ni Nanan sa contest. Ikaw ba ang nagpalit? Mula ngayon, isa lang ang tunay na anak ng Jiang. At ako yun. Hindi kaya bumalik ako sa 5 taon na nakalipas? Huwag mo akong gawin tanga. Ang painting ni Nanan, na-upload na yun. Paano ito naging sa'yo? Ate, alam kong hindi mo ako gusto at ayaw mo rin sa pamilya natin. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun para lang gumanti sa akin. Mula nang dumating ka sa pamilyang to, Grabe. hindi na naging tahimik ang lahat. Kahit anong paliwanag ko, wala namang maniniwala sa akin. At wala kang pakinabang Ngayon, dito. wala rin naman silbi ang pagpapaliwanag. Ma, wag mo nang tanungin pa yan. Hindi rin naman siya aamin. Tama. Ako nga ang may gawa. Ako nga ang may gawa. Kita mo? Sabi ko. Ano? Sabi ko ako may gawa. Di ba matagal niyo nang iniisip na ako may gawa? Wala rin naman kwenta. Sayang lang ang oras niyo. Ikaw, lumalaki na ang ulo mo. Kailangan turuan ka ng leksyon. Iabot mo sa akin ang kamay mo. Simula nung ibalik ako sa pamilya Jiang nung 13 ako. Kahit anong gawin o sabihin ko, mali pa rin ako sa paningin niyo. Kahit anak niyo ako, parang di ako kapamilya. Mas mababa pa ako kaysa kay Jiang Nan. Mas mataas pa ang tingin niyo sa mga kasambahay kaysa sa akin. Kung ganun lang din, wala na rin naman akong pakialam. Simula ngayon, kukulong kita rito. Pag natutunan mo na magpakumbaba, tumingin ng tawad sa kapatid mo, saka ka lang lalabas. Kung hindi, mananatili kang nakakulong. Ngayong araw, papatayin ko na yung inggit mo. Ma, kamali lang si ate. Hindi niya naman sinasadya. At saka, hindi naman ganun kabigat ang kasalanan niya. Huwag niyo na siyang parusahan. Nanan, sa ganitong klaseng tao, hindi tayo dapat maging mabait. Paligsahan lang ito ngayon. Pero sa susunod, sa tingin ko nga masyado pang magaan ang parusa eh. Mabuti na lang mabait si Nanan. Dali, magpasalamat ka sa kapatid mo. Salamat. Salamat. Salamat saan? Sa lahat ng mabuti pagtrato niya sa akin? O salamat dahil mula nung bumalik ako sa pamilyang to, lagi niya na akong inaapi at sinasaktan. Yang Xiaoman, ganyan ka ba magsalita sa nanay mo? So paano ako magsasalita? Tinuturing niya ako na parang aso? Dapat ba magmakaawa ko? Ano? Sasaktan mo rin ako? Makinig kayo. Sawang-sawa na ako. Simula ngayon, tul na ang ugnayan ko sa inyo. Wala na kayo sa akin. Wala na akong koneksyon sa pamilyang to. Ma! Nanan! 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 Ano? Masaya na ba kayo? Miss, okay na ba tong kwarto? Maganda ang liwanag, medyo maliit lang. Pero para sa'yo, sakto na yan. Kunin ko na. Magkano po ang upa dito? 800 ang upa. Utilities, wala eh. Sige. 800. Okay. Ikaw lang mag-isa dito? Mag-ingat ka palagi ha, nakatira ako sa taas. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Sige po, salamat Ate Zeng. Walang anuman. Sige, ingat ka. Pamilya Jiang, hindi ko kayo makakalimutan lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Hi, Jiang Xiaoman. Ikaw ang tunay na anak, bakit ganito ang buhay mo ngayon? Lahat na lang ng tao, sinubukan mong pakisamahan. Pero sa dulo, ano pang napala mo? Pero buti na lang. Nagsipag ako at nag-ipon. May naipon akong 20,000. Ngayon binigyan ako ng pagkakataon na magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, mamumuhay ako ng para sa sarili ko. Doc, ano pong lagay niya? Pakicheck niyo po na mabuti. Wala naman pong malalang pinsala. Mild concussion lang. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Salamat po. Nanan, paano mo nasabing okay lang siya? Mula sa pagkabata, hindi pa siya nakaranas ng ganitong sugat. Oo nga ma. Si Jiang Xiaoman, sobrang sama niya. Saan na siya ngayon? Ewan ko. Pero mas mabuti pang huwag na siyang bumalik kailanman. Dahil pag nakita ko siya, siguradong magsisisi siya. Emergency alert. 8.5 na magnitude na bagyo. Ang tatama sa lungsod na to. Ngayon pa talaga si Tubakas. Nakaka-stress ka talaga. Xiaoman! Sobrang namiss kita. Grabe ang payat mo na. Bakit di mo sinabi sa akin ang kalagayan mo dun? Anak ka nila mismo. Paano nila nagawang piliin ang ampon kaysa sa'yo?
Anong plano mo ngayon? Okay lang ako. Sa totoo lang, mas okay na rin na lumayo sa kanila. At least hindi ko na kailangan tiisin sila. Desidida akong kumayod. Patutunayan ko sa kanila na kaya ko. Parang ang dali lang sa'yo sabihin yan. So may plano ka na ba? Basta, malalaman mo na rin sa tamang oras. Gusto mo bang samahan ako? Mag-best friend tayo. Siyempre sasama ako. Nanan, subukan mo to. Ayoko, diet Naku, ako. masarap to. Kainin mo na kasi. Ayoko, Sigurado ka? ikaw na lang. May number ka ba ni Xiaoman? Kuya, mo siya hinahanap. Pabayaan mo na siya. Alam mo yung ginagawa niyang yan, nagpapapansin lang yan. Drama lang yan. Hayaan mo na siya mangarap. Jishuan, punto ang kapatid mo. Simula nang dumating si Xiaoman dito, wala na siyang ginawa kundi problema. Ngayon pa, kailangan niyang matuto ng leksyon. Kung hindi siya hihingi ng tawad kay Nanan, hindi siya makakapasok kahit isang hakbang sa pamilya natin. Pa, Ma, huwag kayong mag-alala. Sigurado magiging okay si ate. Napadalos-dalos lang siya. Bibigyan natin siya ng konting oras, babalik din siya. Kung mabait lang siya sana katulad mo, hindi sana natin minoproblema to. O ito, karne pa. Moma. May number ka ni Jiang Xiaoman? Ginoo, isa lang po akong kasambahay. Paano ko malalaman ang contact ni Miss? Sige. Mama, dinala mo ba sa labahan ng mga damit niya? Ginoo, si Miss kasi, wala po siyang ibang damit. Yung suot niya, yun lang talaga. Nakauwi ba siya? Nawala yung mga alahas niya. Ginoo, hindi rin po siya bumili ng kahit anong alahas. Posible. Last year niregaluhan ko siya ng isang kwinta sa birthday niya. So kinuha niya yun. Kaya palang lakas ng loob niyang umalis sa bahay. Pero nung gabing yun, kinuha lahat ni Miss Nana na lahat ng alahas dahil sa kwintas na yun, umiyak siya ng buong gabi. Sinabi mo? Sana ngayong bagong taon, sa pamilya namin, sana manatiling malusog sina Papa at Mama at lahat. Syempre, happy birthday sa akin. Regalo mo. Salamat, Kuya. Itigil yung trabaho sa kumpanya. Walang anumang ibang gagawin. Hanapin si Jiang Xiaoman. Xiaoman, bakit mo ako dinala dito? Bibili ka ng antik? Hala, sa konting pera natin, itasa nga, di natin ma-afford. Maghahanap ako ng hidden treasure. Baka may mahanap tayong maganda. Dito na. Tingin-tingin lang. Xiaoman, puro lumang gamit lang to. Kuya, ginamit yung sahod ko para sa part-time job. Binili kita ng regalo. Para sa akin? Imbis na mag-aksaya ka ng oras dito, mas mabuti yung pag-aralan mo muna kung paano maging matinong tao. Alis na tayo. Xiaoman, huwag mo maliitin yung mga lumang gamit na to. Minsan yung mga ordinaryong lumang bagay hindi mo alam. Baka sobrang mahalaga pala. Boss, pwede ko ba makita to? Sige. Ito. Ano to? Boss, magkano to? Ayan, kahoy lang yan, mura lang yan. 300 pesos lang. Magkano? Ayos.
Xiaoman, huwag ka magpadalos-dalos. Eto, ha? Baby, see you bukas ng gabi ha. Mwah! Hello, Xiaoman? Diba sinabi ko na, tungkol sa kumpanya ibigay kay Vice Pres. Ay, kuya, kung ako sa'yo, baka mo pinapansin yung malas na yun. Mas okay nga siya sa labas eh. Tingnan mo, wala siya rito. Ang gaan sa pakiramdam. Kahit ano pa ginawa niya, kapatid mo pa rin siya. Sinisiraan mo siya ng ganyan. Oh. Boss, Jiang, nahanap na si Miss. Ando siya sa antique market sa East City. Xiaoman, itong kahoy na kahon, di sulit sa 300. Kier, maniwala ka sa akin. Seryoso, maniwala ka. Miss, bibilhin mo ba hindi? Ay, wag na. Hindi, kukunin ko akin yan. Xiaoman, itong kahoy na to, di worth ng 300. Relax ka lang. Ito yung magiging simula ng swerte natin. Kuya, ba't tayo dito sa lugar na to? Naputikan pa yung sapatos ko! Maniwala ka sa akin. Xiaoman! Sobrang malas. Kahit anong gawin, di talaga magbabago. Boss, padaan naman. Xiaoman, saan ka ba pupunta? Hindi ka nagre-reply sa akin. Grabe, sobrang nag-aalala kami. Ano pa bang hindi malinaw? Sinabi ko naman dati. Sa Jiang family, wala na akong connection. Kaya kung saan man ako pumunta, wala kayong karapatang makialam. Jiang Xiaoman, huwag ka namang matigas ang ulo mo. Yung ginagawa mong pananakit kinanon noon, hindi pa tayo tapos sa usapang yun. Binaba na nga namin ng pride para puntahan ka. Mas mabuti sumama ka na lang. Xiaoman, alam kong hindi ka okay. Pero umuwi ka na muna. Linawin mo sa kanilang lahat. Pagkatapos humingi ka ng tawad, sigurado akong patatawarin ka niya. Sa uli, pamilya pa rin tayo, hindi ba? Ha? Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Wala ka ng pera ngayon, di ba? Ginoong Jiang, mali ka. Wala akong tahanan. Yung pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Dahil yun sa pamilya niyo. At isa pa, sino nagsabing wala akong pera? Xiaoman, alam kong galit ka, pero makinig ka naman. Ah? Bakit kailangan pong umabot sa ganito? Ano? Dati, hindi niyo siya hinanap. Ngayon biglang concerned kayo? Sino ka ba para makialam ha? Tsaka, ang mga kaibigan ko, hindi mo sila pwedeng husgahan. Wala kang karapatang husgahan ng buhay ko. Hindi ako babalik sa inyo. Kalimutan niyo na yan. At huwag niyo akong alalahanin tungkol sa pera. Jiang Xiaoman, ang solusyon mo sa problema, hindi naman siguro yung paghahanap ng rare item sa antique market. Yung lumang kahon mo na yan, talagang inaasahan mong may halaga yan? Sa kahon mo na yan, ang ibibigay ko lang, 100. Ikaw, huwag mo siyang pansinin. Alam kong galit ka ngayon, pero hindi naman pwede na sirahin mo ang sarili mo ng ganito. Alam mo ang problema, pwede pag-usapan yan. Jiang Jingshuan, tayong dalawa wala nang connection. Masaya na ako ngayon. Hindi ko na kailangan na mapeging concern nyo. Jiang Xiaoman, huwag kang bastos. Pinalayas ka lang ng pamilya. Akala mo kung sino ka na? Para ka senyorita. Jiang Xiaoman, huwag mo siyang pakinggan. Ikaw pa rin ang panganay ng pamilyang Jiang. Tama na, Jiang Jingshuan. Tigilan mo ng drama mo. Nandidiri lang ako sa inyo. Tara na. No, Xiaoman. Kuya, huwag mo nang ipilit yan. Kita mo naman, di ba? Ayaw niyang may connection sa atin. Huwag ka nang pumilit. Hello, pwede ba pakicheck ito? Sige, salamat. Kuya, ba't pa tayo sumama sa kanila? Tumahimik ka na lang. Xiaoman, yung sinasabi mong kahon na kahoy, talaga bang may malaking halaga yun? Coco, maniwala ka sa akin. Malapit na tayong yumaman. Panaginip lang yan. Panaginip lang yan. Pwede ba tigilan niyo na ako? Huwag niyo na ako susundan. Akala mo ba gusto kitang sundan? Kung hindi lang dahil kay kuya, hindi na sana ako nandito. Xiaoman, makinig ka kay kuya. Umuwi ka na. Yung kahon na hawak mo kanina. Nakita ko na rin yun. Wala namang halaga yun. Kaya pakiusap. Huwag mo na sayangin ang oras mo. Ako nang bahala sa pera mo. Umuwi ka na muna. Makisama ka kay nanay. Sobrang bait nun kung may nagawa siya muli. Ikaw na muna hawa bilang ate niya. Jiang Jingshuan, huwag kang magpaka-inosente na parang wala kang kasalanan. Mga problema ko, hindi mo na kailangan pakialaman. Wala kang alam. Ikaw! Xiaoman, alam kong galit ka pa at hindi mo kaya magtiwala. Pero gusto ko lang namin maprotektahan ka. Huwag ka na magpatigas. Magmatigas?
Anong ginagawa kong mali? Gusto ko lang naman kumita ng pera. Masama ba yun? Showman, hindi ganyan kadali ang mundo. Babae ka, mag-isa ka lang. Delikado yan. Kung maloko man ako, wala kayong pakialam. Kuya, mukhang si Showman. Nangangarap yumaman ng biglaan dahil sa luma niyang kahon. Huwag mo na siyang pansinin. Pag nalaman niyang naloko lang siya, babalik din siya para humingi ng tulong. Sira ba yung kahon? Hintayin na lang natin ang resulta. Malalaman din natin. Napaka-misteryoso. Tignan natin ha. Kung anong gimmick yung meron ka dyan. Kuya, manood ka na lang. Kapag nalaman niya na peke lang ang resulta, babalik din niya, iiyak at magmamakaawa. Diba? Tumahimik ka na lang. Yan na bang resulta? Sabihin mo sa kanya. Basura lang yan. Sino bang nakakita niyan? Grabe, napakalaga pala niyan. Ano? Totoo yan? Miss, based sa aming pagsusuri, ang kahong dinala ninyo gamit ng Emperor Bumo. Ano? Napaka-perpekto ng kondisyon. Sa ngayon, isa ito sa pinakamahalagang antik na nakita namin. Salamat. Xiao, grabe. Toong kahon na to. Ang yaman na natin. Yaman na natin! Hindi pwede. Sigurado ba kayong tama tong resulta? Sir, ang center namin, ang pinaka-advanced na tech, ang pinakamahusay na expert, hindi pwedeng magkamali ito. Accurate ang mga resulta. Oh, ngayon, ano sinasabi niyo? Ang swerte mo nga naman. Jackpot, manahimik ka. Showman, sumama ka na. Bakit mo dinala yung mamahaling bagay sa labas? Paano kung may mangyari sa'yo? Mas mabuting iuwi mo na lang yan. Itago mo sa bahay. Kaya talagang mga Giyang, sobrang galing ninyo mag-compute ng pakinabang nyo. Pero hindi ako sasama sa inyo. At itong alahas, di nyo makukuha sa akin. Coco, alis na tayo. Hop, Jiang Showman. Wala ka talagang utang ng loob. Concern lang ako sa'yo. Huwag mong isipin dahil sinuswerte ka na kung sino-sino ka na. Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Bitawan niyo siya! Shaman! 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 Tumawag ka ng ambulansya! Kuya, luwakan ko lang siya. Siya ang natumba. Baka naman, sinadya niya yun. Para perahan tayo. Jiang Chen, grabe ka na! Nakita mo nang ganito siya? Ganun pa rin sinabi mo? Ako pa ang masama. Siya naman to umalis ha. Sinubukan kong pigilan siya. Ba't kasalanan ko pa? Ikaw? Tama na. Tigil na kayo. Ano bang mapapala natin dito? Doc. Sino ka mag-anak ng pasyente? Ako pong kuya niya. Kamusta na siya? Wala namang serious problem. Hypoglycemia lang. Pero gising na siya kanina. Medyo payat at pasyente. Malnutrition na to. Pero sa itsura mo, hindi naman kayo naghihirap. Bakit naman hindi nakakain na maayos? Pumirma ka na dito. Isang dextrose lang, pwede na siyang lumabas. At tama pagkain pagkatapos. Salamat, Dok. Salamat po. Malnutrition? Walang makain. Shaman, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ayos lang, sobrang pagod lang talaga. Paano mo nasabing okay lang? Kasalanan ko to, dapat mas maaga pala ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako naman ang naging pabaya. Hindi ko rin napansin yung lagay ko. Salamat rin sa'yo. Dinala mo ako sa ospital. Showman, kung alam ko nagkulang ako noon, hindi kita mahalaga na maayos. Pero pamilya na rin tayo. Dugot laman tayo. Umuwi ka na ha? Pamilya? Dugot laman? Pero nitong mga taon, itinuring niyo akong pamilya? Di mo nasabi yan. Siyempre, kuya. Huwag mo nang pakiusapan yan. Mataas ang lipad niyan. Jackpot siya ngayon eh. Kaya sino tayo sa kanya? Tumimik ka! Showman, ikaw ang kapatid ko na babae. Sa nakalipas sa taon, napakarami mong pinagdaanan. Hindi ko hayaan masahing lahat. Ayusin ko to. Umuwi na tayo.
Simula nung bumalik ako sa bahay, lahat ng masasarap na pagkain ay pag-aari ni Jiang Nanye. Para akong estranghero na inabandonan ninyo. Pinutol ko na ang ugnayan natin. Ngayon mo lang malala na may kapatid kang babae. Hindi ba't nakakatawa? Wala na akong tahanan. Showman. Jiang Shanshan. Kailangan niya na magpahinga. Pakiusap, umalis na kayo. Kaya magpahinga ka na maayos. Kuya, malinaw naman, haayon na sa atin. Pinakiusapan natin siya pero pinahiyaan niya tayo. Mas mabuti na lang na huwag tayo lumapit sa kanya. Yung batang babae. Tawag mo sa kanya? Siya ang tunay na kapatid mo. Tama si Showman. Para sa kanya, wala na tayong kahulugan. Shaman, may 3 milyon ka na! Pero isipin mo, umpisa pa lang to. Siguradong yayaman na ako. Nanan, kumain ka na marami. Huwag mo hayaang magutom ka. Salamat, Ma. Ma. Nandiyan na ba siya? Huwag mo siyang papasukin. Hayaan mo siyang lumuhod sa labas. Kapag natuto na siya, tsaka na siya bumalik. Ma. Wala si Showman. Ano? Hindi siya sumama? Eh di pabayaan mo siya sa labas. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan siya. Ma, itong nakaraan na 5 taon, magkano ba binibigay ko kay Showman? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Honey, ikaw ba magkano ang binibigay mo kay Shaman? Hindi ba ikaw ang may hawak ng pera? Wala akong hawak na ekstrang pera. Ano? Ibig sabihin hindi mo siya binibigyan? Alam mo namang ikaw mahawak ng budget, lahat ng pera nasa iyo. Saan ako kukuha na ibibigay sa kanya? Hindi siya humingi. Alam mo, busy ako sa trabaho, di ba? Pati ba naman yan, hindi mo inaasikaso? Ano ka ba naman? May ATM card naman siya. Di po may monthly allowance siya, so may pera siya. Kung wala, paano siya makakaalis? Kaya isipin mo, ang lakas ng loob niyang lumabas ng bahay. Hello? Shaoli. Magkano nga uli ang binibigay mo sa mga bata? 100K? Eh si Shaman. Ano? 300 lang? Ano? 300 lang? Ma, si ate kasi alam mo naman lagi siyang padalos-dalos. 300 pesos lang para matuto lang siya ng leksyon. Huwag mo nang dibdibin. Tsaka, 5 taon na rin naman, nakayanan niya naman, di ba? 300? Mas mura pa yan kesa sa pang-down ng sneakers ko. Nanan, alam mo ba kung gaano kababa ang 300 pesos? Itong gamit sa hapag, mas mahal pa dyan. Ma, kaninang umaga, si Showman nagpadala ng 18,000 sa account ko. Lahat ng allowance na binigay natin sa kanya sa loob ng 5 taon. Pleto. Isinuuli niya. 18? Saan siya kumuha ng ganung pera? Sinasabi ko na nga ba eh. Itong batang to, siguradong may nanako na naman yan. Dapat pala noon palang hindi na natin siya pinauwi. Puno-puno ng bisyo. Pa, mali niisip nyo. Galing sa kanya ang perang yun. Ilang araw nang nakalipas, nakita namin siya sa antique market. Pagkatapos, kumita siya ng 3 million. Eh yung puhunan niya dyan, di ba galing pa rin sa pamilya natin? Ma, simula nang bumalik si Showman, 5 taon na. Kailan ba kayo nag-aalala sa kanya? Ngayon ko lang nalaman. Matagal na pala siya nag-working student. Kuya, ang pamilya natin, hindi basta-basta may pangalan tayo sa lipunan. Si ate, imbis na mamuhay ng komportable, pinili pa magtrabaho. Ano na lang iisipin ng iba sa pamilya natin? Tama si Nanan, nakakaya para sa pamilya natin. Buti na lang pinalayas na siya. Mas mabuti na huwag na siyang bumalik. Kailanman! Pa, ma, tanungin niyo nga ang mga sarili ninyo. Simula nang dumating si Showman dito sa bahay, 5 taon na. Tignan niyo na maayos. Kailan kayo pumasok sa kwarto niya? Para saan pa? Ang dumi doon. Amoy kulila ng buong kwarto. Halika, tignan niyo. Tignan natin kung paano siya nabuhay sa loob ng 5 taon.
Itong aparador ni Xiaoman. Wala ni isang damit sa loob. Buong taon, isa lang ang damit niya. Imposible. Si Nanan, 10,000 ang allowance buwan-buwan. Lagi may pumupunta rito para sukatin siya. Pero si Xiaoman, buwan-buwan, 300 ang baho niya. Minsan nga gutom na siya. Paano pa siya bibili ng damit? At higit pa doon. Ni isang alahas wala siya. Samantalang si Nanan, may sarili siyang kwarto ng mga alahas. Noong birthday ni Xiaoman, binigyan ko siya ng kwintas. Kinagabihan nun, kinuha agad din Nanan. Yung kwintas na yun, paano ko malalaman na regalo yun ni Kuya? Akala ko lang talaga. Tama na! Gusto ko lang malaman, bankrupt na ba yung pamilya natin? Ganun na ba tayo kahirap? Isang matinong kwintas, hindi ba mabili? Ang laki ng allowance natin. Papatulan mo yun? Ma, pa, 5 taon nang kasama natin si Xiaoman. Itinuring ba natin siyang pamilya? Ano ibig mong sabihin? Pinaparatangan mo ba kami? Pinaparatangan ko sarili ko. Pinaparatangan ko sarili ko. Bakit ko yan lang isip? Sige na. Hindi na yun mahalaga. Ang importante ngayon, hanapin natin si Xiaoman bago mahuli ang lahat. Simula nung bumalik ako, lahat ng masarap at maganda para lang kay Jiang Nani. Parang di niyo ako pamilya. Oh, wala. Tapos ngayon gusto kong putulin ang ugnayan natin. Bigla niyo ako naalala bilang kapatid? Makakatawa kayo. Kuya, huwag mo na sisiyan ang sarili mo. Hindi naman kasalanan to eh. Kasalanan ko. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko nagampanan ang pagiging kuya ko. Pero bakit? Bakit di ba lang siya nagsabi sa atin? Sabihin mo nga. Ang totoo niyan, ilan pang sakit at hirap ang kailangan niyang pagdaan bago natin siya paniwalaan. Tama si Xiaoman. Talaga bang bahay niya to? Xiaoman, 3 ikot na tayo dito. Ano pang ginagawa natin dito? Magnenegosyo. Negosyo? Sinasabi mo? Ayan na. Miss Jiang, ganito ang sitwasyon. Yung proposal, nakita mo na rin kanina. Pwede mo bang tulungan? Kausapin si Master Jiang. Kahit isang beses lang. Sigurado akong magugustuhan niya itong project na to. Pero kung walang investors, itong software hindi tatagal. Mr. Wang, ang ibig mong sabihin, ang pinakamalaking problem niyo ngayon, pera? Tama. Kung makakakuha ko ng investment mula sa pamilya Jiang, pwede kong ituloy ang development. Relax ka lang, Mr. Wang. Pwede kong ayusin ang problema mo sa funding. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko ng share sa kumpanya mo. Ilang porsyento? 51%. 51%? Ano? Xiaoman, hindi ba masyadong malaki to? Miss Jiang, seryoso ka ba dyan? O niloloko mo lang ako? 51%? Gusto bang kunin ang buong kumpanya ko? Mr. Wang, huwag ka muna magmadaling tumanggi. Pakinggan mo muna ako. Una, sa ngayon, wala nang ibang willing mag-invest sa isang kumpanya na wala namang pag-asa. Imbis na paghintay kang bumagsak ang kumpanya, ba't di masubukan? Pangalawa, oo, 51% ang hinihingi ko. Pero ikaw pa rin ang may finance eh. Gusto kitang tulungan. At bibigyan ko rin ng sarili ko ni chance. Xiaoman, mukhang hindi siya ganun ka-convince. Hintayin natin. Miss Jiang, naiintindihan ko lahat ng sinabi mo. Aminin ko. Malamang ikaw na lang talaga ang willing tumulong sa akin. Pero
51%? Ito, para sa akin, masyadong risky to. Mr. Wang, dapat mong tandaan, risk and opportunity, lagi siya magkasama. Ang kulang lang sa'yo ngayon, hindi lang pera. Kailangan mo rin ng connections. At kaya kong ibigay yun, kung papayag ka. Lahat ng problema mo, ako ang bahala. Ano bang may tutulong mo? Hindi mo pa nga nagagamit yung software ko eh. Tingnan mo muna itong proposal. Ikaw ang gumawa nito? Ikaw ang gumawa nito? Oo, akin yan. Ngayon kasi ang bilis ng buhay ng mga tao, lahat nagmamadali. Marami dyan, tinatamad lumabas para kumain. Ngayon isipin mo, kung may isang app na pwedeng gamitin sa phone at magdi-deliver ng mainit na pagkain, diretso sa kanila, sa tingin ko, itong app na to, sikat na sikat ito sa market. Dito sa proposal, nandito ang market analysis, business strategy, at marketing. Kung susundin natin ang buong process ng plan na to, ang software mo, magiging top player sa industry. Ikaw, bakit mo ko tinutulungan? Isipin mo na lang, naniniwala ako sa kumpanya mo at higit sa lahat sa sarili kong instinct, hindi ako nagkakamali. Sige, pupayag na ako. Nice doing business with you. Nice doing business with you. Nanan, kumusta ang internship mo sa company? Okay ba? Nakakapagod ba? Grabe, sakto pa naman may malaking project na kailangan ng investor. Ikaw talaga, anak. Ang ganda ng posisyon mo bilang sekretary. Bakit mo pinili magsimula sa baba? Parang pinapahirapan mo sarili mo. Pa, kapapasok ko lang sa kumpanya, wala pa akong alam. Bigla akong pwesto sa taas, siguradong may kukontra. Mas mabuting nagsimula muna ako sa baba para matuto. Sige, susundin ko ang gusto mo. Basta galingan mo sa trabaho, ha? May reward ka mula sa amin ng papa mo. Kung andito lang si ate, sabay sana kaming papasok sa kumpanya at pagtutulungan kami. Pa, ma, si ate, hindi pa rin ba umuwi? Kahit ako na mismo magdala ng tao, iniwasan niya ako. Sige, wag na siyang bumalik. Tignan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Pa, ma, paano kung ako na lang hihingi ng tawad para bumalik siya? Bakit kayo hihingi ng tawad? Si Jiang Xiaoman na may kasalanan. Ma, hindi naman tama ang sinasabi mo. Si Xiaoman, anak mo rin. Ma, bakit? Naalala niyo ba si Wang Shan? Yung pumunta rin sa kumpanya natin? Oo naman. Di ba yung project niya parang drawing lang? Pwedeng kumita ng mabilis yun, pero walang magtatagal. Internet business lang yan. Pansamantala lang yan. Sa huli, negosyo pa rin ng labanan. Kaya pagkatapos ng evaluation, reject ko siya. Anong nangyari? Nilunch na niya ang software niya. At nag-invest sa kanya ay si Jiang Xiaoman. Ano? Niloko siya sigurado niya. Tignan mo. Ito ang data na to. Xiaoman, may naghahanap sa'yo. Jiang Jinxuan daw. Sige, noted. Xiaoman. Di ba napirmahan na ang disownment papers? Bigyan mo na. Pag-usapan na lang natin yan next time. Alam mo bang naloko ka? Lahat kayo nandito para pagkaisahan si Xiaoman. Para ipahiya siya? At sino ka? Ikaw pa may say dito? Tumahimik kayong lahat! Magsabi ka ng totoo. Nilapitan ka ba ni Wang Chuan? Palihim ka bang nag-invest sa kanya? Anong problema mo? Kailangan ko bang ipaalam? Xiaoman, makinig ka muna. Project ni Wang Xuan. Dinaan niyan sa akin noon. Walang patutunguhan yan. Ilang milyon na ang nasayang. Problema ko na yun. Wala kang pakialam. Jiang Xiaoman, may respeto ka ba sa nanay mo? Karapat-dapat ka ba? Ikaw! Jiang Xiaoman, nasaan ang konsensya mo? Pinaghirapan ka namin palakihin. Tapos ngayon, kanyan mo kami tratuhin? Ha? Pakiusap?
Kunting respeto naman. Kung anong gawin ni Xiaoman, desisyon niya yon. Wala kang karapatang makialam. Kalayaan? Ang totoo niyan, nabulag ka lang sa pera. Sobrang swerte lang niya. Naka-jackpot siya ng 3 million. Akala niya sikat na siya? Biglang nagpaka-investor? Ano, baliw ka na sa pera? Tay, pwede ba hinaan mo yung tono mo? Pa, huwag niyo naman ganyan si ate. Lumaki siya sa orphanage. Ano bang alam niya sa mundo ng investment, ate? Alam ko, gusto mo lang patunayan ang sarili mo, pero huwag ka namang basta sumugal. Narinig ko, yung Wang Xuan na yan, scam daw yan. Pag nag-invest ka dyan, siguradong mawawala lahat. Xiaoman, alam kong dati nagkamali ang kapatid mo. Pero ngayon, para na rin to sa'yo. Wala kang experience sa negosyo. Ganto kalaking pera, baka hindi mo kayanin. Kunig ka, i-pull out mo na ang investment mo. Sakto si Nanan, kailangan din ng investor. Ilagay mo ang pera mo doon. At magiging buo ulit ang pamilya natin. Gusto niyo akong umatras? Para mapunta ang pera kay Jiang Nani? Para sa ikabubuti mo to? Wala ka namang alam sa negosyo. Alam mo ba kung anong investment? Pamilya tayo. Sa tingin mo, lulukohin ka namin? Alam ko dati. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan pero bilang ate, dapat mas malawak ang pag-unawa mo. Makipag-ayos ka na kay Nanan. Hindi pwede. Ano? Ma. Xiaoman. Hindi kami nandito para saktan ka. Alam namin, wala ka masyadong alam dito. Paano kung naloko ka lang? Hindi biro ang halagang to. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sina mama at papa, pati sina kuya, gusto ka nilang protektahan. Bakit hindi mo maintindihan yun? Huwag kang magpaka-plastic, ang tagal na nating magkasama. Hindi ko pa ba alam kung anong klaseng tao ka? Xiaoman, paano mo nagagawang sabihin yan? O nagkamali siya noon, pero nilinis niya ang pangalan mo. Ano pa ba gusto mo? May mali ba sa sinabi ko? Ilang taon nang lumipas, alam niyo naman kung paano niya ako tinrato. Wala ba kayong konsensya? Tara na. Jiang Xiaoman, bumalik ka rito. Pag tinuloy mo ang investment na yan, itakwil mo na rin kami. Ma. Hindi ko hayaang mapahiya tayo kahit kailan. Alam naman nating lahat na palpak yung project na yan. Paano na ang reputasyon ng pamilya natin? Isipin mo naman. Sige, tandaan mo yung sinabi mo. Ipagpapatuloy ko ang investment ko at kakalimutan ko na rin kayong lahat. Isa sa publiko ko na rin ang pagtatakwil ko sa inyo. Hintayin niyo lang. Xiaoman! Paliyasin mo siya! Pag umalis ka, huwag kang magsisisi. Kapag bumalik ka para humingi ng tulong, huwag mo sabihin hindi ka namin pinalalahanan. Ang daming opportunities dyan. Xiaoman na update! Total orders natin lagpas na ng 5-digit at yung feedback ng user at merchants mas mataas pa sa expectation natin. Salamat kay Sir Wang. Ang ganda ng system niya, sobrang smooth. Ang ganda rin ng user experience. Pero syempre, mas the best ka, Boss Xiaoman. Okay, tuloyin tayo. Ang goal natin, bago ang investor meeting next week, dapat umabot ng 100,000 orders. Yes, boss! Mas pipiliin niyang magdusa sa labas kaysa bumalik dito. Birthday ni Nanan ngayon. Oo nga, birthday niya. Happy birthday, Nanan! Sobrang gusto ko sanang makasama sa celebration niya. Kung pwede lang, sa picture na to, nandito rin ako. Ang galing niyong tumugtog ng piano. Ang ganda. Sigurado ako, mahal na mahal nila mama at papa at kuya. Okay lang si Jiang Xiaoman. Darating ang araw, matatanggap ka rin nila. Narinig ko ka, Jiang Ma. Yung panganay daw natin, mula bata pa lang sobrang galing. Nag-aaral sa Tsinghua University. Pagka-graduate, diretso sa kumpanya, ang dami niyang successful project. Kaya ako, kailan kaya ako magiging successful? Kung mayayari yun, magugustuhan na kaya ako nila papa? Ngayon may bago na ako pangalan, ako si Jiang Xiaoman. Sa wakas may pamilya na ako. Ngayon, hindi na ako batang palaboy. Wala nang tatawag sa akin na batang walang pamilya. Mahal na mahal nila ako. Kaya mamahalin ko rin sila ng higit pa. Jingshuan, Xiaochan, Nani, halika picture tayo. Hindi ko siya kapatid. Tingnan niyo pa naman parang pulubi ang suot niya. Sinananda na ang kapatid ko. Anong sinasabi mo? Halika na. Sige na, tignan sa camera. Smile naman dyan. May bago akong pangalan. Ako si Jiang Xiaoman. May sarili na akong pamilya. Kasama ko sina mama at papa. Alam kong mahal nila ako. Kaya, mamahalin ko rin sila ng buong puso. Hindi siya kapatid ko. Sinana ng kapatid ko.
Showman. Nakakakaba to. First time ko sa ganitong event, ang daming tao. Ngayon mas lumalaki na ang negosyo natin. Tali-tali ang orders kaya para lumago pa, kailangan natin ng investors. Mas maraming pondo, mas lalaki tayo. Huwag ka mag-alala, andito ako. Tara. Ngayon ang pinakamalaking business expo ng taon, lahat ng malalaking kumpanya. Nandito lahat. Sakto, kailangan mo ng investor dito. Dapat sana kasama rin si Showman. Para saan pa? Wala naman siyang alam eh. Kung nandito siya, mapapahiya lang tayo. Kapatid mo rin siya. Kung lumaki siya sa bahay natin. Sa tingin mo, wala pa rin siyang alam? Kuya, sigurado ako maintindihan din ni ate. Pag dumating ang araw na yun, ako rin mismo makikipag-ayos. Okay ba yun? Anong ginagawa niya rito? Hindi pa rin siya sumusuko? Sa negosyong walang kita? Mr. Wang, magandang araw. Ako po ang may-ari ng Yunman Delivery. Jiang Xiaoman po, may bago kami proposal at gusto namin i-present sa'yo kung maaari po sana. Oh! Kuya, tingnan mo. Mukhang nagkakasundo si ate at Mr. Wang. Lapitan na rin natin. Sige. Mr. Wang. Oh? Kakauwi lang ni ate sa pamilya namin, kaya pasensya na po. Mr. Wang, ako si Jiang Nan. Kuya. Si Jiang Xuan, ang CEO ng Jiang Group. At ito naman ang pangalawa, si Jiang Shan. Si Xiaoman, bahagi rin ng pamilya Jiang. Alam niyo, matagal ko nang kilala ang Jiang Group. Kamusta kayo? Mabuti po. Mr. Wang, may hawak akong bagong project, baka gusto mong i-check. Xiaoman, bakit sila ganyan? Hayaan mo sila. Mr. Wang, tungkol dito sa project na sinabi ko kanina, ganito kasi yan. Ate, yung project na yan, isa lang yung walang kwentang butas. Paano mo nagawang ilabas yun sa public? Mr. Wang, itong project namin may malaking potential at manageable. Sa ngayon, mataas ang usage rate ng software namin. Pati na rin ang business partners namin. Ate, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero dapat alam mo rin na hindi pwedeng puro pangarap lang ang project na to. Mr. Wang, huwag mong isipin na dahil Jiang siya, may alam na siya sa negosyo. Lumaki yan sa orphanage. Wala siyang alam sa totoong mundo. Kung makikipag-business ka sa kanya, dapat nag-ingat ka. Miss Jiang, paano kung sa susunod na lang tayo mag-usap ng mas detalyado? Kapag may oras tayo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako malalampasan. Ang ibig mong sabihin, alam mo ba kung ilang araw at gabi ang sinakripisyo ni Xiaoman? Uy, sino ka ba? Ba't nakikialam ka palagi? Xiaochan, mag-umingat ka. Wala kang karapatang magsalita. Xiaochan, ayusin mo nga. Xiaoman, alam kong matigas ang mga sinabi ni Nanan, pero punto rin siya tungkol sa Wang Quan Project. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ang daming interesado, maganda ang hype, maraming gumagamit, pero ang proyekto na to, kailangang tuloy-tuloy ang puhunan. Kung hindi bumalik, ang inisyal na gastos at wala pang susunod na pondo, lahat ng pinaghirapan mo, masasayang lahat. Miss Jiang, dapat mong isipin ng long term, magsisisi ka. Darating ang araw na iintindihan mo ang pagsuko mo rito ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ate, tama na, huwag mo nang ipilit. Akala mo ba negosyo, laro-laro lang ng mga bata? Business is battlefield. Kung ganyan ka ka-Nave, sigurado madadapa ka ng malala. Sino ba ang unang nag-api kay Xiaoman? Pumahimik ka nga! Hindi ito ang usapan para sa'yo. Ha? Ano mga sinasabi niya? Jiang Shen, subukan mo saktan siya, tingnan natin. Jiang Shen, sinasabi ko sa'yo. Respetuhin mo ang kaibigan ko, huwag kang abusado. Xiaoman, alam ko minsan, diretso magsalita si Nanan, pero ginagawa niya lang to para sa'yo. Walang Wang Quan Project. Sobrang risky. Kung tatanggawin mo to agad, baka sa huli, ikaw rin ang malugi. Kung gusto mo talaga, bawiin mo muna ang puhunan mo.
Ate, huwag ka na mag-aksaya ng laway. Mabilis magbago ang market ngayon. Akala mo ba sa ilang milyon mo lang kaya mo nang patakbuhin ng lahat? Baka sa huli wala kang mapala. Tapos kami ang madadamay. Baka sa huli wala kang mapala. Tapos kami ang madadamay. Boss Jiang, huwag ka na magpanggap na concern ka. Uulitin ko lang. Ututuloy ka ang Wangchang project. Kuya, huwag mo na siyang pakialaman. Kapag inanunsyo ang project at inilabas ang investors, malalaman niya. Tama ka nga. Jing Xiaoman, akala mo ba talaga kaya mo akong talunin? Siya ba yung matagal ng pinulot ng pamilya Jiang? Grabe siya kanina sa labas, ang tapang. Feeling ko, sa sobrang init ng diskusyon mukhang delikado ang project niya. Baka naman, hindi magtagal at sumablay. Ang project niya. Kuya, bakit si ate ang padalos-dalos? Ang laki ng risk ng project ni Wang Chun. Wala pa naman siyang resources. Paano kung malugi siya? Jiang Nani, ano gusto mong tumaya? Ate, ano naman gusto mong tayaan? Ganito, tataya ako na makakahanap ako ng investor. Kung manalo ako, aalis ka sa pamilya Jiang at ilalabas mo ang lahat ng mga ginawa mo sa loob ng 5 taon. Deal? Kung sobra. Alam mo kilala kita, pero mas kilala ko si Nanan, kaya manhimik ka dyan. Kuya, wala namang problema kung gusto niya. Tatanggapin ko. Alam kong matagal mo na akong hindi pinagkakatiwalaan. Pero sana ngayong gabi, maayos natin to. Oo nga. Sige, tatanggapin namin ang pustahan mo. Pero Xiaoman, kung matalo ka, lumuhod ka at magpakumbaba ng 3 beses. Tapos hingi ka ng tawad kay Nanan. Sige. Deal na yan. Xiaoman, huwag kang patalos-talos. Jiang Xiaoman, ikaw walang alam sa negosyo. Ano pinaglalaban mo sa akin? Kung gusto mong mapahiya ngayon, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapatalo. Ngayon, sisiguraduhin ko sira ang pangalan mo. Welcome po sa lahat. Salamat po sa pagdala sa ating investment conference. Ang unang project natin ay mula kay Miss Jiang Xiaoman, isang delivery app, ang Yuanman Delivery Software. Ang project details, ipapakita natin ngayon sa malaking screen. Handa na ba kayo? Jiang Xiaoman, lumuhod ka na lang ngayon habang may oras pa. Total, pamilya ka na rin ng Jiang. Kapag napahiya ka, lahat tayo madadamay. Kuya, ano klaseng salita yan? Kahit matalo si ate, hindi ko siya hayaang lumuhod at mag-sorry. Nadadala lang siya ng emosyon niya. Nanan, masyado ka namang mabait. Di gaya ng iba dyan. Inggitera. Sumuko ka na? At bakit ko naman gagawin yan? You want a food delivery? Sabi ng mga taga-Jiang, delikado tong project na to. Masyadong mataas ang risk. Malamang malulugi ka lang. Ubos ng puhunan mo. Taas ang engagement ng merchants Mukhang promising. Sa loob ng 1 buwan, ang laki ng kita ng app na yan. Yung downloads. Grabe, potential growth Hindi pwede to. Paano nangyari to? Yuanman app? Ang ganda ng data nila. Oo nga, sobrang promising ng numbers. Mukhang malawak ang future nito. Malupit ang project na to. Miss Jiang, ako po ay investor mula sa Angel Round Investors. Interesado kami sa Human Act. Pwede ba natin pag-usapan ito? Pati yung kumpanya namin, nakikita ang potential ng project ninyo. Umaasa kami makipag-partner sa inyo. Tama. Gusto rin namin makipag-collab. Oo nga, kami rin. Gusto rin namin. Interesado kami lahat. Hindi to pwede. Imposible to. Malabo. Ginawa mo lang tong numbers, ikaw pa? May ginamit kang paraan, di ba? Ginamit mo ang maduming diskarte. Tama, Jiang Xiaoman. Alam ko na. Para lang manalo ka, ginawa mo to? Wala kang konsensya? Konsensya mo kinain ng aso? Jiang Nani, pwede magkamali sa pagkain pero hindi sa salita. Sinasabi mong peke ang datos ko, may ebidensya ka ba? Ikaw nga. Para lang pabagsakin ako, ilang beses mo akong siniraan. Akala mo hindi ko alam? Tigilan mo nga yung paninira mo. Si Randan, mabuting tao yan. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Ikaw nga tong simula bata, selos na selos ka kay Nanan. Palagi mong tinatapatan. Ngayon para manalo ka. Kahit digdadan mo, tinapon mo na. Mag-ingat ka nga sa sinasabi mo. Pinili namin ang investment na ito dahil malaki ang potensyal, hindi dahil sa away ninyo. Tama. Kung may duda ka kay Miss Jiang, ilabas mo ang ebidensya. Magtanong ka ng maayos.
Hindi yung puro personal na atake. Tama. Totoo nga. Mga Ginoo, aaminin ko, masyado akong nadala kanina. May nasabi akong hindi dapat. Pero nag-aalala lang ako. Si Jiang Xiaoman, ate ko siya. Hindi ko rin kayang manood ng walang ginagawa. Niloko niya na kayong lahat. Jiang Xiaoman, tingnan mong ginawa mo. Pinayak mo si Nanan. Bakit ba ang tigas ang puso mo? Miss Jiang, totoo ba ang sinasabi niya? Itong project na ito, may problema ba? May niloloko ka ba? Jiang Nan, kung may sasabihin ka, sabihin mo na diretsaan, huwag mong paligoy-ligoy pa. Ate, alam kong lagi mong iniisip na inagaw ko ang pagmamahal ni na Papa sa'yo. Na inagaw ko ang dapat na sanay para sa'yo. Pero anong magagawa ko? Hindi ko rin naman ito ginusto. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero hindi naman tama na dahil lang sa galit mo, pati pera ng iba ay gagamitin mo. Aminin mo na lang. Yung project data nito, peke lang hindi ba? Ginawa mo lang to para makuha ang investment. Kung ganito ka, hindi lang sa sarili mong sinisira mo pati buong pamilya natin. Sinisira mo ang buong pamilya natin. Xiaoman, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo, pero hindi sa ganitong paraan. Para sa iba, ang pagsisinungaling ay parang normal lang. Miss Jiang, sagot lang diretsaan, totoo ba o hindi? Yung project data na to, pineke mo lang ba? Sabi ko na nga ba isang bata na walang sapat na experience, paano yung nagawa to? Ang taas ng grade niya, pero ginamitan ng maduming paraan. Mga kasama, alam kong maganda ang proyekto ko. Sobrang ganda na nainggit ang iba. At handa silang gumawa ng kung ano-anong paraan para siraan ako. Lahat ng datos na ito, pinaghirapan ko at ng team ko. Buwan-buwan, araw-araw, walang tigil kami nagtatrabaho at bawat numero na to, may ebidensya at may suporta. Kaya kayang patunayan ito. At kung may nag-aakusa na peke ang datos ko, ilabas ng ebidensya. Kung wala, mananahimik na lang kayo. Huwag niyo nang sayangin ang oras ng lahat. May ebidensya ako! Ang dokumentong ito ay opisyal na report ng Jiang Group tungkol sa proyekto. Jiang Group? Hindi nila tananggap ang proyekto? Imposible! Oo nga, paano nangyari yun? Kaya pala napilitan si Miss Jiang na gawin to para makakuha ng investor gumamit siya ng daya. Oo nga, grabe naman to. Paano kaya nangyari yan? Anong balak mo? Mga kasama, sa negosyo, mabilis ang pagbabago, laging may risk. Ang Jiang Group, matapos suriin ng lahat, nakita namin ang proyektong ito ay may masyadong malaking risk para sa amin. Xiaoman, ilang taon nang lumipas, hindi mo nakuha ang atensyon ng pamilya Jiang. Kaya, gustong-gusto mong patunayan ang sarili mong halaga. Yan ay, naiintindihan ko. Pero, sana gawin mo yan sa tamang paraan. Huwag kang lumihis ng landas. Nanan, alam kong mabuti kang tao. Ayaw mo makita magkamali si ate. Kaya, pinili mong ilabas ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Jiang ay palaging nasa likod mo. Ate, tama na. Huwag mo nang dagdagan ng pagkakamali mo. Sa ginagawa mo, lalo mo lang binibigo si mama. Kahit anong pagsisikap mo, para saan? Sa dulo, ikaw pa rin ang walang kwentang tao. Na tinatapakan ko at walang halaga. Mama, huwag na po kayong magalit. Si ate, gusto niyo lang patunayan ang sarili niya. Patunayan ang sarili niya? Siya na isang spoiled na bata. Nakala mo kaya niyang sarili niya. Grabe na mga salitaan nila. Xiaoman, ayos ka lang ba? Mga kasama, naiintindihan ko ang concern nyo. Pero please, maniwala kayo sa akin. Alam kong malaki ang potential nito. Alam kong kaya ko to. At alam ko ring worth ang investment nyo. Tiwala? Anong pinanghahawakan mong tiwala? Napakahina ng diskarte mo. Ma, si Xiaoman. Tumihimik ka.
Wala kang karapatang magsalita. Ate, huwag ka nang magkamali ulit. Kinig ka na lang kay Mama. Tingnan mo sarili mo dahil sa proyektong to. Halos sinira mo ng sarili mo. Saan ka na dadalhin ito? Kayo, hindi na kayo patas makitungo. Mga Ginoo, kalma lang po tayo. Noong una, nung nakuha ni Jiang Group ang proyektong ito, naglabas sila ng assessment na hindi ito magandang investment. Pero ang Jiang, kanina lang sinabi na mabilis magbago ang market. At based sa nalalaman ko, ang Jiang Group ay focus lang sa offline business. Wala silang masyadong alam sa online sector. Sa madaling salita, yung assessment nila hindi galing sa market analysis, kundi based lang sa sarili nilang business model. Hindi sa totoong sitwasyon ng market. Hindi ba tama ako? Ano masasabi mo? Ang talas mo magsalita. Pero kanina lang, tumawag na ako sa main sponsor ng investment event na to, ang Meng Group. Sila mismo ang magdidesisyon kung legit ba tong data mo o hindi. Hintayin na lang natin ang sagot nila. Ngayon, nandito ang lahat ng investor. Eksakto. Sakto ang timing. Hayaan nating lahat na maging saksi sa nangyayari ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan ipagpipilitan. Ang Meng Group sila ang number 1 na angel company investment sa bansa. Lahat ng projects na pinipili nila, napapalaki at napapalago hanggang IPO. Pero napaka-strict nila sa standards. Kapag nalaman nila na may daya sa data, blacklisted ka na. Wala makakapag-deal sa'yo. Mawawasak ang karir mo. Showman, hindi ito oras ng pride. Kung magkamali ka, aminin mo na. Tutulungan kita. Wala akong ginawang mali. Wala akong dapat ikatakot. Ate, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero, kung matutuklasan ng Meng Group ang peke mong data tapos ka, mawawalan ka ng lahat. Problema ko to. Wala kang dapat ipag-alala. Mas alalahanin mo yung sarili mo. Anong klaseng attitude yan? Si Nanan. Nag-aalala lang sa'yo. Ganyan mo siya kakausapin? Wala akong tinatago. Wala akong ginawang masama. Hindi ko kailangan ng peking concern nyo. Ma, pwede bang manahimik ka na lang? Miss Jiang, good day. Ako ang in charge sa investors meeting na ito. Hello, ako si Jiang Xiaoman. Miss Jiang, may natanggap kaming impormasyon tungkol sa data na sinabit mo. Mukhang may dayang nangyayari. Kaya nandito ako ngayon para personal na kumpirmahin ito. Baka hindi nyo pa alam. Si Jiang Xiaoman, para makakuha ng mga investments, nag-falsified ng project data. Niloko ang mga investors. O ikaw, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Kailan ako nag-falsify ng data? Naniniwala ako na ang Meng Group ay may sariling pagsusuri at hindi basta naniniwala sa chismis ng iba. Siyempre, nireview namin ang lahat ng data sa sinubit ni Miss Jiang at ang resulta, walang kahit nung mali. Paano nangyari yun? Sigurado bang tama ang pagsusuri nyo? Respetuhin ninyo ang Meng Group. Kilala kaming maingat at kahit kailan, hindi magkakamali sa data verification. Kaya totoo lahat ng data. Shaman, alam kong kaya mo to. Nagkawatak ang plano. Hindi nila inaasahan to. Miss Jiang, narito ang evaluation report namin para sa inyong proyekto. Sa aming pagsusuri, napakalaki ng potential nito. Kaya handa kami magbigay ng 30 million para sa pondo nito. At sa loob ng 3 araw, ipapadala namin ang kontrata sa inyo. Isang matagumpay na partnership. Salamat. Hindi maaaring mangyari to. May pagkakamali kayo. Ang project ko mas maganda, mas solid. Tama. Ang project ng Jiang Group ay dumaan sa masusing evaluation ng experts. Maganda ang future nito. Baka naman pwede niyong pag-isipan ulit. Ma'am, ang Meng Group ay laging nakabase sa data. Ang project proposal ni Miss Jiang ay solid at may potential market. Pinag-isipan namin na mabuti. Kaya siya ang napili namin. Dahil siya ang safe for investment. Jiang Nanyi, mukhang kailangan mo nang tuparin ang pustahan natin. Ano pustahan? Jiang Nanyi, hindi ba confident ka? Ikaw mismo ang nagsabi kapag nakuha ko ang investment, aalis ka sa Jiang family at aamitin mo ang ginawa mo. Ano, nakalimutan mo na? Lahat ng ginawa mo sa loob ng maraming taon, ilalahad mo lahat sa harap nila. Tama na yan. Huwag ka na sumobra. Ako ang sumusobra? Ako sumusobra? Kung ako natalo,
May pagtatanggol mo ba ako? Palalayain mo ba ako kay Jiang Nanyi? Exactly. Ang pamilya nyo, napakadaling makalimot. Ano? Lahat ng paghihirap ni Xiaoman, pababayaan na lang? Nana, ano bang gusto mo sabihin? Jiang Xiaoman, ano ba talaga gusto mo? Gusto ko, sa harap ng lahat ng tao, humingi ka ng tawad sa akin. Gusto kong humingi ka ng tawad para sa lahat ng ginawa mo sa loob ng maraming taon. Pamilya naman tayo. Bakit kailangan umabot sa ganito? Sino nagsabing pamilya tayo? Wala akong kinalaman sa pamilya nyo sa pamilya Jiang. Jiang Xiaoman, huwag kang sumobra. Xiaoman, tapos na ang lahat. Ba't di mo nalang kalimutan? Jiang Nanyi, kaya mo bang sabihin sa harap ng lahat? Lahat ng ginawa mo nitong maraming taon? Ano, kaya mo? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Xiaoman, alam ko, kasalanan ko lahat ng nangyayari. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Hindi ako nagawang lumaban para sa'yo. Pero nandito tayo ngayon, maraming taong nanonood. Pwede bang palampasin na natin to? Palampasin na lang natin to. Sa dami ng taon ngayon ka lang humingi ng sorry sa akin? At para lang sa kanya? Mula ngayon, huwag na kayo magpapakita sa akin. Ayokong makita ang pagmumukha nyo. Alis na siya? Tara na nga. Bakit? Ano nangyari? Ay, nako. Jiang Xiaoman, akala mo nanalo ka? Itong kahihiyan, babalik sa'yo mas matindi. Mama, umuwi na tayo. Kuya, hayaan mo na lang ba siyang umalis? Si Nanan, sobrang napaiya siya. Kung hindi lang dahil sa'yo, bakit ang higpit mo? Ganun ba si Xiaoman? Walang utang na loob. Walang utang na loob! Ma! Ma! Tumawag kayo ng balansya! Ma! Inatakot siya sa puso. Dahil sa matinding stress. Kailangan niyang iwasan ng ganito. Mas mabuting mag-ingat. Okay. Salamat, Doc. Kuya, ano bang iniisip mo? Iniisip ko lang, baka naman naging masyadong maigpit tayo kay Xiaoman. Anong oras na Iniisip po pa rin yung walang kwenta si Jiang Xiaoman? Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaganyan si Mama. Hindi mo ba naisip kung bakit ginagawa niya lahat ng yan? Ano bang tanong yan? Ayaw niyang makita tayo ng magtatagumpay. Gusto niyang pabagsakin tayo. Kita mo naman yun Dumalakas na siya. Kung makasagot parang walang respeto Di minsan ba, hindi mo naisip na baka nagkamali tayo sa kanya? Nagkamali? Siya nga yung mali. Kita mo naman kung paano siya umasta. Siya na mismo ang nagpapatunay na wala siyang pakialam sa atin. Ganun ba? Pero sa tingin ko, masyado tayong naging hindi patas sa kanya. Tignan mo naman. Lahat tayo umikot sa kanya. Lahat ng gusto ni Nanan nakukuha niya. Si Xiaoman, kahit anong gawin niya, palagi na lang natin pinagkakamalang mali. Pumunta ako sa eskwelahan ni Xiaoman noong isang araw. Noon ko lang nalaman na part-time student siya. Lahat ng pang-tuition niya, siya ang nagbabayad. Kahit ganun, top student pa rin siya. Mahal siya ng mga guro, mga kaklase niya. Alam mo ba yun? Nalaman mo ba kahit kailan? Pero pag uwi niya, anong salubong natin?
Mga malamig na tingin, puro panlalait at pangungutya. Anong silbi ng mga yun? Ba't siya nandito? Kuya, kung sa labas masaya at maayos ang buhay mo. Pero tuwing uwi ka, malamig ang pamilya mo. Babalik ka pa ba? Kahit alam mong pagbalik mo rito, wala ka nang mararamdamang init. Babalik ka pa rin ba? Sa business conference na to, nakita ko si Xiaoman. May tiwala sa sarili, matalino sa negosyo. At naisip ko, kung simula pa lang, kasama natin siya at lumaki sa pamilya natin. Parehas ng edukasyon, parehas ng oportunidad. Alam kong di ako magmamana ng family business. Kuya, di naman ganun yun ah. Kung sobrang galing niya talaga, bakit nung dating kasama ko siya, hindi ko napapansin yun? Upo ka. May tatanong ako sa'yo. Noon ba, yung contest si Jiang Yi, yung pinalitan yung entry niya, si Xiaoman ba yung may gawa nun? Siya mismo. Naalala ko pa dati, punong-puno ka ng galit na sinabi mo sa akin. Naibukin mo siya. Akala ko naman may ebidensya ka. Hanggang sa nakita ko to. Ano yan? Diary? May nagsusulat pa ba ng ganyan? May gusto pa akong itanong. Naalala mo pa ba nung nalason tayong tatlo? Sino ba talaga may pakananon? Anong ibig mo sabihin? Biktima rin ako, no? At saka, di ba, si Jiang Xiaoman mismo ang umamin. Arte pa eh. Ngayon, lahat ng kapatid ko'y nalason. Dinala sila sa ospital. Naalala ko kanina. Kumain sila ng kabute na dinala ni Kuya. Ha? Kuya! Kuya! Ito ba? Lason ng kabute, bakit hindi nala to? Kapag nalaman to ni Mang, sigurado mapapagalitan ka na naman. Hindi pwede. Dadalhin kita sa ospital. Paano ito nangyari? Imposible. Paano ito nangyari? Basahin mo pa. Itong pangarap ni Kuya Jiangshen. Pinakamalaking pangarap niya. Alam kong paglaki niya, sigurado sisikat siya. Palagi kong iniisip ang gwapo niya talaga. Mas pogi pa sa artista sa TV, walang duda. Siguradong magiging sikat siya. Ano itong mga to? Wala. Gusto ko lang may alaala kasama ang pamilya natin. Nakakainis ka na. Sabi ko huwag ako susundan eh. Tapos kiniklear mo pa ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpapakita ulit. Lumayo ka na sa akin! Di ko pa nakikita ang mga kuya ko. Pero sa tingin ko, ayaw nilang sumama sa akin. Pero ayos lang, kapag tapos na ako, ibabalik ko to sa kanila para makita nila. Kung sino talaga ako, makikilala nila ako. Kuya, yun nangyari lason. Nagkamali ako sa kanya. Pati ako. Kuya, yung proyekto, si Nanan mismo ang nagpalit. Natakot siya na pagbalik ni Jiao Xiaoman. Mawawala ang pwesto niya. Kaya tinulungan ko siya. Kuya, kapag nagising na si Mama, pupuntahan ko siya, ipapaliwanag ko. Hindi na kailangan.
Ang sumira sa lahat, hindi lang isang pagkakamali. Ikaw, tayo na. Tayong lahat. Pinalayas natin siya. Boss Jiang, dumating na si Boss Meng. Boss Meng. In just 1 month, ang company lumawak ng ganito. Ngayon sa ibang lungsod, nagsisimula na rin tayo. Maraming business ang sumasali at ang app natin number 1 na sa rankings. Kailangan nating palawakin pa ito. For now, local pa lang. Pero sa loob ng 1 linggo, dapat makover na natin ang buong probinsya. Bilisan natin. Anong problema? Kailangan din natin ng more technical expert, tuloy-tuloy ang hiring at dapat competitive ang salaries para makuha natin ng best talents. Guys, this is just the beginning. Hindi pa tayo tapos. Nice! Mukhang tama nga desisyon ko. Boss Meng, huwag kayong mag-alala. Ibibigay namin lahat para dito. Hindi namin kayo bibiguin. Boss Meng, ito po ang next month's project namin. Pakisilip po. Sige, pag-aaralan ko to. Maganda tong plano ninyo. Excited ako makita ang resulta. I-recommend ko ito sa board. Mag-allocate tayo ng dagdag na investment. Sayang kung mapupunta ito sa iba. Kailangan natin itong protektahan. Maraming salamat, Boss Meng. By the way, may industry summit tayo next week. Maganda kayo. Sasama kayo sa akin. Yes, Boss Meng. May industry summit tayo next week. Sasama kayo sa akin, ha? Maganda kayo. Sige po, Boss Meng. Showman, nagtagumpay tayo! Yes! Pero simula pa lang to. Sa hinaharap, ang dami na natin kailangan gawin. Oo nga. Ginagastusan ko kayo, pero anong ginagawa nyo? Software lang, di nyo maayos? Boss Jiang, hindi naman kami may mali. Naunahan tayo ni Jiang Showman sa pagmamarket. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Huli na tayo sa laban. Huli? Ano huli? Makinig kayo. Sa akin, walang salitang huli. Gamitin nyo lahat ng paraan. Basta ang gusto ko, 1 linggo mula ngayon, dapat live na ang software natin. Boss Jiang, sa 1 linggo kulang na kulang ang oras. Hindi kakayanin ng team natin. At isa pa, may backing sila sa main group. Tayo naman, kulang sa pondo. Hindi problema ang pera. Project ito ng Jiang Group. Ako ang panganay na anak ng Jiang family. Kung gusto ko, hindi nila ako tatanggihan. Kahit i-copy-paste natin, basta gusto kong makita ang resulta sa 1 linggo. Anong tinatambay nyo dyan? Kilos, bilis! Jiang Showman, akala mo ba tapos na to? Hindi kita hayaang manalo. Sabi ng finance director may promo daw sa delivery. Ano ba? Sabi niya, gusto ko marinig yung tungkol sa pondo natin. Boss, ang pondo, wala nang natitira sa account. Yung pondo para sa bagong project mukhang sabihin mo sa kanya. Kung wala siyang mahanap, gumawa siya ng paraan. Kapag natapos na ang software na to, pera na lang ang pinakamadaling problema. Pero kung dahil sa kanya madidili ang project natin, malas siya. Apo. Lumabas na ang Yuan Man app. Sabi instant market sheet. Biglang naging top choice. In just 1 month, nakapasok sa buong Haishi at 5 kalapit na lungsod. Maraming business ang sumali. Grabe ka, Showman. In just short time, nagawa mong palakihin ito. Sobrang impressive. Kuya, kahit mga kaibigan ko, pati office mates natin, lahat sila gumagamit ng Yuan Man. Sobrang taas ang usage rate. Dati, hindi natin napansin ang project na to. Ngayon mukhang tayo pala ang mali sa tingin ng mundo. Grabe, si Showman pala ang business genius. Pero kahit kailan, hindi niya ito na-share sa atin. Ewan ko ba? Parang ang dami niyang pinagbago. Parang hindi na yung kalala natin siya. Grabe to. Diretsong pangongopya to, ha? Walang hiya sila. Pero hindi to ang oras para magreklamo. Jiang Eats, gawa ng Jiang Group. Ay nako, hindi natin sila pwede malitin. Ang strategy nila sobrang baba ng presyo. Ginugulo nila ang market. Sasabay ba tayo sa kanila? Pero kung gagawin natin yan, mababawasan ang kita natin. At kung magtutuloy-tuloy to... Showman, anong plano mo para dito? Hindi. Hindi tayo dapat magpanik. Price war? Desperadong strategy lang yan. Temporary fix lang. Sa huli, ang tunay na labanan ay sa kalidad ng serbisyo at produkto. Kung gusto ng Jiang Group ng price war, sige, lalaban tayo. Ipakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng maling diskarte. Tama. Ang
Ang Yuan Man Delivery ay matagal nang kilala sa high-quality service at mabilis na delivery. Ito ay edge natin, kaya palalakasin ko pa ang tech team. I-upgrade natin ang mga delivery process. Kasabay nito, mas mahigpit ang quality control natin. Para masiguradong safety sa pagkain, dapat ipaalam natin sa customer natin na ang Yuan Man Delivery ay hindi lang basta serbisyo, kundi mas pinadaling pamamaraan ng pamumuhay. Gusto natin ng convenience. Pero may kalidad, hindi lang basta delivery service. Tama. Jiang Xiaoman, simula pa lang to. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. At ikaw, isang hamak na clown lang. Sa huli, magiging tuloy ka lang sa tagumpay ko. Pasok. Boss Jiang, narito na ang invitation para sa summit next week. Darating ba siya? Yuan Man Delivery. Siguro nga. Xiaochen, simula nang dumating si Xiaoman sa pamilya natin, ano ba talaga ang gusto niya? Ano bang hinahanap niya? Lumaki siya sa orphanage. Walang pamilya mula pagkabata. Ang pinakagusto niya lang naman isang tahanan. Isang pamilya na magmamahal sa kanya. Pero anong mangyari? Si mama, si papa, pati tayo. Palaging kinanan. Kuya, anong dapat natin gawin? Kuya, mapapatawad pa ba tayo niya? Hindi ko alam. Pero ngayon, kailangan natin siyang kausapin. Baka ito na lang ang huling pagkakataon natin para maayos ang lahat. Kuya, darating ba talaga si Xiaoman? Bakit hindi ko siya nakikita? Paparating na siguro. Relax ka lang. Xiaoman, bakit sila nandito? Huwag mo silang pansinin, alis tayo. Xiaoman. Xiaoman, matagal na tayo hindi nagkikita. Jingjo, Pwede ba tayo mag-usap? pasensya na, may lakad pa ako. Alis na ako. Pasensya na. Kuya, anong gagawin natin? Mukhang hindi pa rin niya tayo mapapatawad. Oh, sino to ang bigatin natin si Jiang Zong? Jiang Xiaoman, akala mo kung sino ka ha? Sa tingin ko, ikaw pa rin yung taong tinatapakan ko dati. Hindi ka na bagay dito. Jiang Nanyi, sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Ano? Napikon ka? Jiang Nanyi, sumusobra ka na. Ano bang karapatan mo para ganyanin siya? Huwag kang makasawsaw. Wala kang silbi kundi maging aso ni Xiaoman. Wala ka posisyon para magsalita. Isa ka lang alalay ni Jiang Xiaoman, tama ba ako? Jiang Nanyi, mukhang ikaw pa mismo ang nagpapakilala sa sarili mo. Narinig ko, nagkahanap ka ng investor lately. Ano, kumusta na? Magkano nakuha mo? Jiang Xiaoman, huwag ka masyadong magyabang. Ano ba naman yung perfect eats na yan? Kaya din naman yan ng Jiang Corporation. At alam mo ba kung gaano katagal namin ginawa? 1 week lang. Dapat magpasalamat ka dahil tinulungan mo kaming iset up ang market. Hindi magtatagal. At siguradong babagsak din kayo. Tatalunin niyo kami? 10 billion pesos ang kailangan para dyan. Ganun ba? Congrats in advance. Ikaw, 10 billion lang, ano ba yan? Hindi kami nagkukulang sa pera. Ganun ba? Pero teka, narinig ko na may financial crisis kayo. Totoo ba yon o chismis lang? Anyway, kung gusto mong sumali at kunin ang larong to, tingnan muna natin kung pasado ka. Hintayin ko yan. Jiang Xiaoman, tandaan mo to. Hindi ka naman magyayabang ng matagal. Mukhang okay naman tong Yuan ng delivery yan. Magandang future nito. Lahat ng yan ang kabuoang data ng Yuan ng delivery sa ngayon. Naniniwala ako.
Ngayong araw, inilunsad ng GM Group ang GM Delivery app. Ang platform na ito ay konektado sa ibang apps nila. At kumpara sa Yuanman Delivery, mas madali ang requirements ng seller. Mas malaki ang discount sa user. Mas convenient. Ano to? Ano nangyari? Jiang Nangi, anong ginagawa mo? Plagiarism to ah! Showman, hindi kita aprobahan. Ito ay... Kuya, ano sinasabi mo? Sabi ni Papa, ang negosyo ay parang gera. Basta panalo, lahat ng paraan ay patas sa laban. Ano, Jiang Xiaoman, sabi ko sa'yo diba? Hindi ka magtatagal sa taas. Mukhang wala ka rin namang espesyal na talento. Jiang Nanyi, akala mo ba ito lahat ng kaya ko? Ni hindi pa nga ako gumagalaw, pero ikaw gulong-gulo na. Nakakadismaya ka. Jiang Nanyi, akala mo ba matatalo mo kami? Grabe ka naman yung pagmamalit mo kay Xiaoman at pati na rin sa market na to. Tigilan niyo na yung mga drama niyo. Hindi ako naniniwala na may bala pa kayo na itatapat sa akin. Inggit lang kayo sa akin. Ngayon, ang GM Food Delivery ay live na. Aabot na sa level ng main group. Pag nangyari yun, siguradong ako na magiging bida. At kayang-kaya ko kayong durugin na parang langgam. Kuya, sobrang bait mo kasi. Itong app dapat sa atin lang sa GM family. Pinakawalan mo, pero ako hindi. Sino ba si Jiang Xiaoman, ha? Isa lang naman siyang taong walang sariling bahay. Ngayon na nawala na ang project na to. Tingnan na natin kung paano siya magpapaliwanag sa main group. Ano, Xiaoman, natatakot ka na? Kung sumuko ka na lang sana kanina, hindi sana ganito kagrabe ang nangyari. Hindi sana ganito kagrabe ang nangyari. Ba't ka tumatawa? Wala lang. Nakakaaw ka kasi. Anong ibig mo sabihin? Tigilan mo na yung drama mo. Sabi ko na nga ba eh. Kung luluhod ka ngayon, baka sakaling pagbigyan kita, baka payagan ko pang buhayin ang Yuanman Delivery nyo. Dahil kung wala kayo, hindi naman magiging madali sa amin ang Jiang Food Delivery, diba? Kumusta na? Pwede na lahat. Jiang Xiaoman, ba't ka nakangiti? Nababaliw ka na ba sa inis? Natatawa lang ako sa'yo. Akala mo ba, ikaw na ang panalo? Hindi pa ganun na nga. Ngayon na ang online delivery ng Jiang. Lahat ng data namin mas mataas kesa sa human delivery. Paano mo ko lalabanan? Ang galing mo din eh. Kaya mong lokohin yung mga investors. Jiangnan, pagsalita ka na maayos. Yung app ni Xiaoman, siya mismo ang gumawa. Huwag ka masyadong magyabang. Tama si kuya. Kung nandaraya ka, ikaw din ang talo. Matatapos ka din dyan. Wow mga kuya ko ha. Ba't parang kapit kayo sa kanya? Nakalimutan niyo na ba? Di ba kayo mismo nagsabi na dapat siyang umalis sa Jiang family? Jiang Xiaoman, makinig ka. May dalawa ka pang pagpipilian. Una, lumuhod ka at magmakaawa sa akin pakasakali patawarin pa kita. O kaya, hintayin mo bumagsak ng tuluyan yung human delivery mo. Jiang Nanyi, tingnan mo muna to. Mukhang hindi ako talo dito. Mukhang hindi ako tapos dito. Jiang Delivery? Ba't biglang nag-crash? Hindi pwede. Kagabi pa lang yan eh. Ba't biglang nagka-problema? Ano nangyari sa Jiang Group? Bagong launch lang to ah. Grabe naman. Jiang Xiaoman, ikaw may pakanan ito, di ba? Ha? Ako, wala akong ganyang kakayanan. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi, kapag bumagsak ka, masakit yan. Tumigil ka! Siguradong may daya to. Kung nandaya ako. Jiang Nanyi, hindi mo talaga alam? O baka naman akala mo lahat ng ginawa mo, walang makakahalata. Tignan mo na lang to. Para manalo ka sa akin, ginamit mo pa ang pera ng kumpanya. At mas malala, nag-hire ka pa ng trolls para siraan ng Yuanman Express. May ebidensya ako. Bawat isang ito, kaya kang sirain ng tuluyan.
Jiangnan, sobrang nadismaya ako sa'yo. Ba't nagawa mo to? Alam mo ba, nasisirain mo ang buong pamilya natin. Dahil sa'yo rin ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Wala kang karapatan na sermonan ako. Alam mo ba kung gaano kahirap lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang to? Hindi mo makukuha ang lahat ng para sa akin. Ikaw mismo nagdala sa kapahamakan mo. Simula nung pinili mong gawin to, dapat una pa lang naisip mo na. Miss Jiang, pakisama lang, sumama ka sa amin. Shaman, mas magaling ka kaysa sa akin. Kung gusto mong bumalik sa pamilya, naniniwala akong ikaw ang magmamana lang lahat. Ikaw ang papalit sa akin. Boss Jiang, ang Jiang Group mukhang gulo na lang ang natira. Hello. Boss Jiang, may problema. Naubos na ang cash flow ng kumpanya. Hinahabol na tayo ng bangko para magbayad. Itinigil na rin ng suppliers ng deliveries. Paano nangyari to? May pondo tayo, di ba? Pero yung project ni Mang, ginamit niya lahat ng pera doon. Tapos ngayon, ban na ang software natin. Wala ng perang pumapasok. Lahat ng investment naipit na. Ma'am, anong gagawin natin? Lahat ng assets. Nakapag-mortgage na tayo. Bumagsak na ang stocks natin. At ang board, pinipilit tayo maglabas ng plano. Kung ganito pa rin, tapos na ang Jiang Group. Si Nanan, ano nangyari sa kanya? Nasa presinto siya, hindi siya pwede manatili doon. Kailangan natin may gawin. May mukha ka bang banggitin ng anak mong salot? Wala na siyang kinatatakutan. Pati pera ng kumpanya ninakaw niya. Kasalanan mo to. Ako? Kaya mo siya mabulok doon. May isang paraan pa. Wala tayong choice kundi lumapit kay Jiang Xiaoman. May pera siya. Kailangan natin siyang kumbinsin na tulungan ng Jiang family. Ma, si Xiaoman, hindi ako sigurado papayag siya. Anak ko siya. Dugo namin ang dumadali sa kanya. Tungkulin niyang tumulong sa pamilya. Hindi ako naniniwalang kaya niya pabayaan tayo. Hindi niya kayo panoorin na bumagsak ang Jiang family. Hindi kayo pwede pumasok. Hindi kayo pwede pumasok. Shaman, okay lang. Kumpanya ko to. Wala kayong appointment, basta na lang kayo pumasok. Gusto niyo bang ipatawag ko ang security? Shaman, alam kong galit ka sa akin. Pero, ngayon malapit na mabankrupt ang Jiang. Ikaw na lang makakatulong sa amin. Ano kinalaman ko dyan? Hindi naman ako Jiang. Nakakalimutan niyo na bang tinakuin niyo ako? Ngayon biglang kailangan niyo ako? Shaman, alam ko nagkamali ako. Kaya sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Kapamilya ka pa rin. Kaya sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Kapamilya ka pa rin. Kung totoong bahagi ako ng pamilya, bakit ngayon lang kayo lumalapit? Pero ngayon, dahil gipit na kayo, bigla niyo akong naalala? Xiaoman, nakikiusap ako. Tulungan mo ang Jiang family. Basta tulungan mo kami. Kahit na anong kondisyon tatanggapin namin. Kondisyon? Ang gusto ko lang sana noon. Nung pinalayas niyo ako sa pamilya, pinili niyong maniwala sa akin. Hindi yung kay Jiang Nanyi at sa lahat ng kasinungalingan niya. At ngayon naman, hindi niyo kayang itama lahat yun? Xiaoman, alam ko nagkamali ako sa'yo. Sa totoo lang nasaktan ka namin. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Lalo na ng tulong mo. Pero dati bahagi ka pa rin ng pamilyang to. At ngayon, muntik na kaming maglaho. Sa tingin niyo, anong paki ko dyan? Alam ko dati ako mismo. Puro pang lalait ang ginagawa ko sa'yo. Pero ngayon alam ko na kung gaano ka nagkamali. Lahat tayo, may pinagdadaanan ngayon. Kaya tulungan mo kami. Pakiusap. Tutulungan ko ang pamilya Jiang, pero may isang kondisyon. Ano kondisyon? Sabihin mo lang. Basta matutulungan mo ang pamilya Jiang, tatanggapin ko kahit ano. Gusto ko ang lahat ng shares ng buong kumpanya ng Jiang. Jiang Xiaoman, sobra ka naman. Ganyan na ang sitwasyon ng Jiang. Tapos gusto mo pang samantalahin. Excuse me. Kayo nang lumalapit sa akin, ah. Xiaoman, lahat ng shares. Hindi ba... Ano? Masyadong malaki?
Alam niyo naman ang lagay ng Jiang ngayon, di ba? Kung hindi lang ako Jiang, wala na kayong karapatang tumayo sa harap ko at makipag-usap ng ganito. Kung hindi lang ako Jiang, wala na kayong karapatang tumayo sa harap ko at makipag-usap ng ganito. Jiang Xiaoman! Huwag ka masyadong mapangapi. Pinalaki ka namin. Ilang taon din yon. Ngayon na may problema ang pamilya, hindi ka malang tumutulong. At ngayon sinisiraan mo pa kami. Wala kang utang na loob. Matagal na akong may tanong. Bakit noon pagka-uwi ko ng pamilya Jiang, biglang nagbago ang trato niyo sa akin? Dati akala ko, sinuhulan lang kayo ni Nanan, kaya nagbago kayo sa akin. Pero isang araw narinig ko mismo. Ikaw, sinabi mong, ako ay isang walang utang na loob na traidor. Doon ko lang na-realize, ikaw pala ang may pakana nito sa akin. Ano? Ano ngayon? Hindi ba tama naman ako? Wala kang utang na loob. Pero hindi ko maintindihan bakit ikaw mismo ang tunay kong ama? Pero ganito ako tinatrato? Hanggang sa nakita ko ang video na to. Ikaw, hindi maaari. Tay, paano mo nagawa to kay Xiaomi? Tay, totoo ba to? Ba't mo to ginawa? Siyempre, para bigyan na po ang anak niya sa labas. Para sa kanya, ang anak niya sa labas, para may lugar siya dito. Ano? Bakit mo ginawa to? Bakit? Hindi naman naging masama sa pamilya Jiang. Hindi naging masama. May gana ka pa sabihin yan. Simula nang mapasok ako sa pamilya ninyo, wala na ako naramdaman kundi pang mamaliit, pati ikaw. Kapag may hindi ka gusto, ang trato mo sa akin malamig, ginalayag mo pa ako. Kung alam mo lang kung paano ako tignan ng ibang tao, para daw akong aso ng pamilya Jiang. Ano karapatan ninyo? 3 anak ang pinalaki ko. 3! Pero lahat sila apelido mo. Paano nasisikmurang gawin to? Ako, gusto ko lang gumanti sa iyo, sa pamilya mo. At ako, ano naman ang kasalanan ko? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako sana titira sa orphanage. Mas magiging maayos ang buhay ko, mas mataas ang narating ko. Ikaw sumira na lahat ng to. Ikaw ang dahilan ng lahat. Wujun, noong bumalik ako, kitang-kita ko kung paano mo ako tinrato. Pinagmukha mo akong katawa-tawa. Alam ko pinagtatawanan mo lang ako. At kayo, lahat kayo walang ibang ginawa kundi sirain ako. Mga traitor kayo! Huling beses ko nang sasabihin, matutulungan ko pamilya Jiang pero kapalit nito, gusto ko lang lahat ng shares. Kapag di kayo pumayag, malaya kayong umalis. Sige. Sige. Bukas dadalhin ko ang kontrata para pirmahan mo. Oh, Ma! Meron kami nakitang abnormality sa puso. Kailangan niya muna ma-confine. May nakita kaming mass sa puso niya. Kailangan pang i-confirm. Pero mukhang tumor ito. We need more details. Kailangan ito para mas maging maayos siya. Oh. Ma, ano pong nararamdaman niya? Ayos lang. Medyo pagod lang. Si Xiaoman. Andito ba siya? Ma, sinabi niya may inaasikaso siya. Hindi niya kayang pumunta ngayon. Alam ko naman. Galit pa rin siya sa akin. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya naprotektahan. Pinagdaanan niya ang sobrang hirap dahil sa akin. Nay, huwag niyong isipin yan. Hindi niyo kasalanan. Hindi niyo ginusto to. Babalik si Xiaoman. Hindi. Hindi niya ako mapapatawan. Ako lang ang nagtulak sa kanya palayo. Ako ang dahilan kung bakit siya nalugmok.
Nay, tama na. Sabi ng doktor, kailangan niyo magpahinga. Si Xiaoman. Xiaoman. Ma, huwag niyo na pong isipin si Xiaoman. Busy po siya. Wala na siyang oras para bumisita. Tama na yan. Jingshuan. Nakikiusap ako. Hanapin mo si Xiaoman. Sabihin mong umuwi siya. Kahit isang beses lang. Para lang makita ko siya. Ito ang kasunduan sa transfer ng shares. Basahin mo muna. Kung okay sa'yo, pipirman mo na. Salamat. Yung issue kay Jiang Nanyi, si Papa sangkot din. Nakakulong na silang dalawa. Wala akong pakialam, problema niyo na yan. Xiaoman. Xiaoman. Si Mama, malala na sabi ng doktor. May tumor siya sa puso. Ilang araw na lang daw siya. Pwede ka bang umuwi? Kahit makita lang siya. Pag wala na siya, tayo na lang matitira. Tayo? Kayo? Hindi ako bagay ng Jiang family. Kung hindi ako umalis, baka patay na ako. Xiaoman, ano ba kailangan namin gawin? Para mapatawad mo kami. Wala nang natira sa amin. Isipin niyo nga mabuti. Ang lahat ng nangyari sa Jiang family ay dahil sa paborito niyong kapatid. Dahil kay Jiang Nanyi, siya mismo. Ngayon, kung gusto niyo pa, ng isa pang pagkakataon, puntahan niyo si Jiang Nanyi. Dalhin niyo siya kay Mama. Siya ang dapat humarap dyan. Hindi ko hindi ibig sabihin. Ate ka namin. Pag nawala na si Mama, ikaw na ang natitirang pamilya ko. Pamilya? Pamilyang inaapi niyo? O kapatid na ginawa niyong katatawanan? Ang salitang kapatid, wala nang ibig sabihin sa akin. Wala nang halaga. Xiaoman. Ang dating Xiaoman, natagal niya ng tinapon. Pero ngayon, siya na ang pamilya ko. At kung gugulihin niyo pa siya, huwag niyo na akong subukan. Ma. Okay lang. Parating na ang doktor. Jingshuan. Ha? Xiaoman. Ayaw pa rin niyang bumalik. Si Xiaoman, may nasikaso lang. Hindi siya makakarating ngayon. Alam ko na. Galit pa rin siya sa akin. Huwag mo nang isipin yan, Ma. Sabi ng doktor, kailangan niyo magpahinga. Pahinga lang, Ma. Jingshuan, pwede ba? Dalhin mo siya. Gusto ko siya makita. Ma, huwag mo sabihin yan. Gagaling ka, Ma. Jingshuan, nakikiusap ako. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Sige, Ma. Huwag kang mag-alala. Babalikan ko siya. Ha? Pangako. Kaya magpahinga ka lang. Ha? Sa lahat ng taon na to, ako ang nagkulang sa kanya. Ako ang nagpadala sa galit. Nabulag ako sa kasakiman. Hinayaan ko si Anya na patuloy siyang apihin. Jingshuan, sabihin mo sa kanya na bumalik na siya. Gawin na lang niyang pabor sa isang taong malapit nang mawala. Gusto kong itama ang lahat ng pagkukulang ko sa kanya nitong mga taon. Jingshuan, pahiram ng phone mo. Tatawagan ko si Xiaoman. Gusto ko siya makausap. Hello, Sinto? Xiaoman! Xiaoman! Narinig mo ba si Mama? Anak ako to.
Shaman, tingnan mo tong plano. Kung okay na sa'yo to. Tapos dito sa bandang huli, may mga detalye pa. Mga specifics. Hello? Sino to? Shaman, si Mama to. Shaman, anong problema? Wala. Saglit lang. Shaman, Nakikinig ka ba kay Mama? Kasalanan ko to. Patawad, anak. Sa loob ng maraming taon, napakamakasarili ko. Lahat ng ito kasalanan ko. Pinaniwalaan ko si Nanyi, yung trader na yan. Hinayaan kita magdusa. Pero, anak, ikaw ang anak ko. Ikaw ang bahagi ng buhay ko. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo ako. Umuwi ka na. Para kay Mama. Bilis. Anak. Matagal na akong walang ina. Hindi niyo na kailangan mag-aksaya ng oras. Shaman! Ma, huwag ka na magpagod. Ma! 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 Doc! Doc! Ma! Shaman, sigurado ka bang hindi mo na siya gusto makita? Hindi na. Ang pakikita namin ito, para na rin tapusin ang ugnayan naming mag-ina. Iniatid namin si Mama. Showman, maaari mo bang... Ako na. Kaya ako nandito. Para ipailam sa inyo. Wala na siya at ang nakaraan. Ayaw ko nang balikan pa. Pero mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang babalikan. Showman, talaga bang nawala na si Showman sa atin? Siguro mula pa sa simula. Nagkamali na tayo. Kuya, sa tingin mo, si Showman ba talaga hindi nababalik? Hindi ko alam. Pero bakit ganito? Dapat pamilya tayo, di ba? Pamilya? Mula nang ginawa natin yun sa kanya, hindi na tayo naging pamilya. Hindi na magyayari yun. Galit ako. Sobrang galit ako sa sarili ko. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Jan Yanni sa matatamis niyang salita. Nasaktan ko ang pinaka-importanteng tao sa akin. Shaman, okay ka lang ba? Ano ba pwedeng mangyari? Nakakatawa lang. Ang daming taon, para saan ba lahat ng ito? Huwag mo nang isipin yan. Hindi ka nag-iisa ngayon.
Nandito ako at nandiyan ang kumpanya. Maging maayos din ang lahat. Pero minsan iniisip ko pa rin, kung hindi ako nawala noon, baka ngayon iba ang buhay ko. Ibang mundo na ginagalawan ko. Baka katulad din ako ni Jiang Nanyi. Pinoprotektahan. Xiaoman. Nakakatawa, di ba? Buong buhay ko, sinusubukan kong patunayan sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat para tanggapin nila ako. Pero sa huli, na-realize ko, hindi ko naman pala gusto yun. Ano ba talagang gusto mo? Gusto kong kontrolin ang buhay ko. Gusto kong bumuo ng hinaharap sa sarili kong paraan. Okay? Kasama mo ko, Xiaoman.